What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 199. And as expected, matapos ang conclusion ng napakatinding laban sa Sakurajima Colony ay magkakaroon tayo ng panibagong transition naman sa ibang colony or maaaring sa boss battle na ng Culling Games. Sa chapter na ito ay makikita nating magsasama-sama ang apat sa pinakamalalakas na players sa Culling Games, specifically sa Tokyo Colony No. 1. At dito rin ay magkakaroon ng napaka-hard na foreshadowing and revelations na siguradong hindi nyo inaasahan. Now as you can see, medyo iba ang boses natin ngayon dahil paus tayo. So bear with me muna for this video once again. Kung nagugustuhan mo naman ang ating chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong latest chapter release reviews at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Subarashi! Osatsu da! Konting recap sa previous chapter, which is chapter 198 ng Jujutsu Kaisen, ay na-deploy na nga successfully ni Naoya ang kanyang domain expansion na talagang napakalakas. However, we won't go any deeper into that dahil na-explain na natin yan sa previous video at nakita din natin sa previous chapter na yon na nagkaroon na naman ng inner conversation si Mai at si Maki through sa kanyang Mai Sword, or should we call it the Soul Liberation Blade, na isang napakalakas na curse tool na ginamit dati ni Toji nang makita natin siya sa Hidden Inventory Arc. In conclusion, tinalo na ni Maki itong si Naoya na nasa humanoid form na pwedeng consider natin ang kanyang final form na, while now being entitled as the God of War o ang second Toji ng Zenin. Now proceeding naman sa Jujutsu Kaisen Chapter 199, which is the chapter at hand, makikita natin sa pinakaunang page na ang pangalan ng chapter na ito ay Epithet. Here we have Kamo Noritoshi and Maki having a conversation right after winning against Naoya. Tinanong dito ni Kamo Noritoshi itong si Maki kung nanalo daw ba sila sa pakikipaglaban sa Cursed Spirit Naoya, which is obviously oo naman dahil kung hindi sila nanalo, malamang patay na sila ngayon at hindi na siya nakakausap nitong si Kamo Noritoshi. Pahambol namang sinagot nitong si Maki Zenin si Kamo Noritoshi na hindi daw siya mananalo laban sa Cursed Spirit Naoya kung hindi dahil sa tulong ng dalawang other players na si Daido Hagane at ni Miyoro Kujushi. Considering nga na sila ang key kung paano na-awaken for the second time itong si Maki Zenin at kung paano sa kanya na-introduce ang tunay na kapangyarihan ng Soul Liberation Blade. Naitanong din dito nitong si Kamo Noritoshi kung ano nangyari sa dalawang player na yon, na sinagot naman ni Maki na talagang heavily injured ang dalawa na naidulot ng domain expansion ni Naoya na dahilan kung bakit nasira ang napakaraming cells sa kanilang katawan. Dito ay pinagpatuloy ni Kamo Noritoshi at na Maki Zenin ang kanilang previous conversation ng bago pa dumating ang Cursed Spirit Naoya. Tinanong ni Maki Zenin kung bakit parang iba daw ang feels ngayon nitong si Kamo Noritoshi, na sinagot naman ni Kamo Noritoshi na dapat daw ay aware itong si Maki Zenin dahil isa rin siya sa mga members ng 3 great clans. At this point, I think hindi pa alam ni Kamo Noritoshi na minasakir na nitong si Maki Zenin ang buong Zenin clan. No, actually I think alam naman na pala nitong si Kamo Noritoshi na minasakir na ni Maki Zenin ang buong Zenin clan dahil nandun naman si Momo Nishimiya nang mangyari ang incident at siguradong napag-usapan na nila ito na magkakaklase sa Kyoto High. Nabanggit ni Kamo Noritoshi na wala na siyang silbi ngayon sa kanilang clan dahil hindi na siya at wala na siyang chance na makaapak bilang head ng Kamo clan, which was his only goal right from the start. And not to mention daw ay may issue pa pala sa kanyang pangalan. He may be referring to Noritoshi since ang Kamo naman ay nanggaling na mismo sa kanilang clan. Now, masyadong napipiti nitong si Maki Zenin itong si Kamo Noritoshi kaya instead na ipamper niya ito ay para bang nireal talk niya itong si Kamo Noritoshi habang sinasabing instead na mag-overthink at mag-assume siya ng mga bagay-bagay ay mas mabuting itanong niya na ito ng personal sa kanyang nanay tulad ng ginawa niya sa kanyang nanay bago niya ito patayin. But the point here is, at least nakausap niya ang kanyang nanay kaya nasagot niya ang ilang katanungan sa kanyang isipan.
Kaya tinanong niya itong si Kamo Noritoshi kung tinanong man lamang ba niya ang kanyang nanay tungkol sa kanyang nararamdaman. Then there's also this panel na nagpapakita ng kung paano binanggit ng cursed spirit Naoya na ang nanay daw ni Maki Zenin ang pumatay sa kanya na dahilan kung bakit siya nag-turn into a cursed spirit. And kung matatandaan natin way back sa previous chapter na ginawa yun ni Naoya, ay naguluhan talaga ang pag-iisip ni Maki Zenin dahil maaring naisip niya na hindi naman talaga ganun kasama ang tingin sa kanila ng kanilang nanay dahil tinulungan pa nga sila nitong patayin maging ang head ng Hei group ng Zenin clan na si Naoya Zenin. Maki even said na may regret pa siya dahil hindi niya kinausap ang kanyang nanay long enough para maklarify talaga ang mga bagay-bagay. At ngayon wala na siyang chance na balikan pa at kausapin pa ang kanyang nanay since patay na nga siya. Kaya sinabi niya na lang kay Kamo Noritoshi na wag daw siyang tutulad sa mga desisyon na ginawa ni Maki sa kanyang buhay, which Kamo Noritoshi politely agreed to. Next panels naman ay makikita natin ang nanay ni Kamo Noritoshi na nakikipag-usap sa kanyang bagong anak in her new family. It seems like fineflex or kinekwento ng nanay ni Kamo Noritoshi sa kanyang bagong anak ang characteristics at ang mga bagay-bagay tungkol sa kanyang previous son. No, actually, hindi siya previous since kahit naman ngayon ay anak pa rin niya si Kamo Noritoshi. Nabanggit dito ng nanay ni Kamo Noritoshi na ang pangalang Noritoshi ay isang tabu or forbidden na name sa Kamo clan. And that wala siyang maisip na ibang pangalan at dahil sobrang galit na galit daw siya noon, kaya yun na lamang ang ibinigay niyang pangalan kay Kamo Noritoshi. Since hindi nga alam ng nanay nitong si Kamo Noritoshi kung ano ang nakabubuti para sa kanya way back then, ay hindi niya ito mabanggit-banggit sa kanyang anak. However, what she truly wants is that ang iwanan na nitong si Kamo Noritoshi ang pagpupursu bilang head ng Kamo clan at ang bumalik na lamang sa kanya, living a simple but happy life. Then here goes his younger brother naman acting as if parang nagseselos siya ngayon sa kung paano i-flex ng nanay nila si Kamo Noritoshi. Kaya tanong siya dito ng kanyang nanay kung ayaw daw ba niya sa kanyang older brother, habang sinabi naman ng kanyang younger brother na hindi naman daw talaga niya actually hinehate ang kanyang older brother at gusto lang daw niya malaman if he's okay and fine at kung isang mabuting tao daw ba siya. Na sinagot naman ng nanay nila na of course he's kind, he's my son after all. Which implies na hindi talaga kinamumuhian at itinatakwil si Kamo Noritoshi ng kanyang nanay. Regardless, kahit na isa pa siyang head ng Kamo clan, dahil actually mas gusto pa nga daw pala ng nanay ni Kamo Noritoshi na iwanan niya na ang pagiging member ng Kamo clan at mabuhay na lamang ng simple without a position sa 3 great clans, not mentioning being a head pa nga. I say this is very good and well deserved by Kamo Noritoshi dahil kahit pa sa pagkabata pa lamang ay nag-undergo na siya ng too much hardships pursuing his assumed mother's dream na hindi naman pala totoo at siya lang ang nag-iisip. Kudos kay Gege Akutami for giving Kamo Noritoshi a good ending. But we might not actually be reassured na talagang good na ang ending ni Kamo Noritoshi considering na hindi pa talaga tapos ang kwento. But proceeding sa last part ng panels dito sa chapter 199, magbabalik tayo ngayon sa Tokyo Colony number 1. November 14, which means na 2 araw na ang nakalipas matapos ang nangyaring laban ni Registar at ni Fushiguro Megumi. And this is where things get heated. Makikita natin ngayon si Angel na nagsasabing good morning, did you sleep well, my fated one, pertaining directly at Fushiguro Megumi, which means na may connection pala itong si Fushiguro Megumi hindi lamang kay Sukuna kundi maging kay Angel din. And it's also clear na walang ginawang kahit na anong harm itong si Angel kay Fushiguro Megumi matapos siyang makita nitong nakakolapse way back nang matapos ang laban nila ni Registar. There goes Fushiguro Megumi naman asking gaano katagal na siyang nakatulog. And mapapansin natin dito parang hindi gaanong nagugulat at parang napaka-calm nitong si Fushiguro Megumi considering na may isang stranger sa kanyang harapan right after waking up, considering na nag-collapse pa nga siya at siguradong hindi niya alam kung anong nangyari habang siya ay nakatulog. The next panels will explain everything. Ngayon, ang tinatanong pala nitong si Fushiguro Megumi kung gaano siya katagal nakatulog ay itong si Yuji Itadori na nag-act elegantly dahil sa pagsuot ng kanyang bathrobe for the first time.
As if para bang nafe-feel niyang isa na siya ngayong royalty or someone held in high regards just because of wearing a bathrobe. It shows just how much trust at kung gaano na lang katiwala itong si Fushiguro Megumi kay Yuji Itadori. With Yuji replying naman kay Fushiguro Megumi na 2 araw na daw na nakakatulog itong si Fushiguro. And it's not just that, dumating pa ngayon itong si Takaba Fumihiko sa scene habang sinasabing nagising na daw pala itong si Fushiguro Megumi at he must be hungry na daw since 2 araw na nga siyang nakatulog. Nabanggit nitong si Takaba na nakuha daw niya ang mga pagkain sa isang grocery store na hindi pa nagra-run out of electricity. So most of the goods are frozen foods, tulad na lamang ng nire-request nitong si Angel na isang mint chocolate chip ice cream. Showing na itong si Angel ay hindi actually that strict and medyo childish pa nga na para bang kaugali nitong si Gojo Satoru. We had compared her to Gojo Satoru since alam naman nating napaka-vital at napaka-significant ng curse technique nitong si Angel. Nabanggit naman at naitanong nitong si Takaba Fumihiko kung bakit meron pa daw mga grocery stores na hindi pa rin nagra-run out of electricity. In-explain naman itong si Angel na hindi naman talaga mawawala ng electricity sa loob ng mga colonies dahil it's not as if nagkaroon daw ng any earthquake na magkokos ng short circuit na puputol lang mga koneksyon at magdudulot ng pagkawala ng electricity. It's just nagkaroon lamang ng culling games at hindi naman actually or technically mawawala ng kuryente dahil hindi naman aalisan ni Kenjaku ng kuryente ang lahat ng colonies considering na may mga tao pa nga sa loob na hindi naman talaga players. And to add up, meron ngang mga cursed spirits sa loob, hindi naman to aatake ng mga objects or mga buildings. Lang hinahabol lang naman ng cursed spirits ay ang mga tao din mismo. Nabanggit din itong si Angel na ito palang si Takaba ay isang player na nanggaling sa labas ng colonies, which means itong si Takaba ay hindi actually isang reincarnated player. Si Takaba ay isang player as of the current generation tulad na lamang ng nangyaring introduction sa kanyang karakter. Siya ay nanggaling sa labas ng Culling Game colonies at pumasok lamang siya ng Culling Games para maging isang player. As per the rule na kapag pumasok ka sa loob ng colony ay magre-register ka na agad as a player. Angel even asked Takaba kung nanunood man lang daw ba lamang itong si Takaba ng mga news sa television, na sinagot naman ni Takaba na hindi daw, kaya naman sinabihan siya nitong si Angel na masyado daw siyang ignorante sa mga nangyayari sa bagay-bagay, considering na isa na siyang adult. Megumi Fushiguro naman, being as sharp as he always was, nabanggit niya na maaring nakipag-usap na si Kenjaku sa higher-ups upang ma-set up ang laban sa Culling Games at upang wala nang mag-interfere sa larong ito. Which is actually quite true dahil kung babalikan nga natin ang chapter 167 ay nakita nating nakipag-usap si Kenjaku sa Chinese government. We don't actually know what they talked about at kung ano talaga ang pakay niya sa pagpunta sa Chinese government. However, what we know is mayroon siyang pinaplat na scheme which has something to do sa China na maaaring in the later part ng Culling Games ay maaaring magkaroon din ng Culling Games maging sa Chinese continent, or should we say country. So there might be Chinese players later on sa kwento ng Jujutsu Kaisen. With all the confusion, binanggit naman ni Fushiguro Megumi na magte-take daw muna siya ng shower at mag-prepare muna ang 3 douchebags na ito kung paano nila i-explain ang mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. Then here goes the explanation na nga. Tumakbo pala agad itong si Yuji Itadori papunta sa lugar kung saan ay naglalaban itong si Fushiguro Megumi, Registar, si Takaba Fumihiko at ang kalaban niya na si Hazenouki Iori. Dahil napapansin naman natin sa previous fight na yon ay nagkaroon ng napakatinding pagsabog and commotions ng dahil sa atake ni Hazenouki Iori na nagdudulot ng mga explosions gamit ang mga parte ng kanyang katawan. Unang na-meet itong si Yuji Itadori itong si Takaba Fumihiko na pinagkahamalan pa nga niyang isang Sentai or Power Ranger nang dahil sa kanyang suot na costume. And it seems at this point na nag-meet ang dalawa ay tapos na ang laban nila ni Hazenouki Iori at nakaalis na siya. Kaya nagkasundo na lamang si Itadori at itong si Takaba na hanapin itong si Fushiguro. Then while looking for Fushiguro ay nakita naman nila itong si Angel na buhat-buhat si Fushiguro habang lumilipad na pinagkamalan pa nga nitong si Yuji Itadori na si Patrash.
which is coined from the anime Dog of Flanders na kung saan ay may mga bumabang angel upang i-carry itong si Patrash at ang isang batang lalaki papunta sa heaven. But actually, what first came into my mind nang nabasa ko ang pangalang Patrash ay ang ground dragon na ginagamit ni Subaru. And also, kahit na out of the topic na ito, ReZero is quite a good series. Be sure to check that out. But going back to the chapter review, yun ang dahilan kung bakit nagkasama-sama ngayon itong si Takaba Fumihiko, Yuji Itadori, Megumi Fushiguro at Hana Kurusu. Ngayon, wag na tayong magtaka kung bakit hindi sila nagtatanungan ng mga pangalan kahit na magkakasama na sila ngayon dahil meron namang rules sa calling games na pwede nilang i-check ang pangalan and points ng mga players na kanilang nasa harapan or mga players na mga nasa malayong lugar as long as alam nila who they are checking out. Now at this point, kahit na medyo obvious na parang isang angel talaga ang datingan nitong si Hana Kurusu, ay hindi pa talaga napo-point out na siya talaga ay si Angel. Kaya they are all acting all childish and friendly pa sa mga panels na ito. Habang tinatanong man lamang nitong si Fushiguro Megumi kung wala ba silang kahit na anong vigilance sa kanilang characteristics, na sinagot naman ang lahat ng tatlong ito na wala daw. It's just ang tatlong ito ay powerful enough not to be on the defensive stance all the time dahil alam naman nating lahat ng tatlong ito ay malalakas and kaya nilang mag-engage into battle whenever they needed. So instead ay nag-thank you na lamang and nag-express ng gratitude itong si Fushiguro Megumi sa tatlong ito para sa pagligtas sa kanya. Bigla namang tinawag nitong si Yuji Itadori si Fushiguro Megumi upang sabihin na hindi na nila kailangang mag-ipon pa ng points ngayon dahil si Hakari Senpai daw nila ay nakakuha na ng 100 points at si Okutsu Yuta naman ay may 190 points na, which they had accumulated sa previous fights na na-review na natin sa previous chapters. Kung gusto nyong balikan ang mga previous battles na yon ay balikan nyo na lamang ang previous videos natin. All in all ay meron na sila ngayong 359 points, which means na-reach na nila ang kanilang goal at pwede na silang mag-set ng tatlong panibagong rules na kanilang pakay sa pag-iipon ng points. Now with this at hand, pwede na nilang iligtas ngayon ang kapatid ni Fushiguro Megumi na si Tsumiki. Now with all these things at hand ay maaari na silang makapag-deploy ng panibagong rules at ang natatanging kailangan na lamang nilang isipin ay kung ilang points ang kakailanganin nila upang makalabas ng calling game colonies at upang makapag-withdraw na from being players ng calling games. Then Fushiguro asked Takaba naman kung okay lang daw bang gamitin niya ang points nito para sa kanilang personal na gusto. Na dahilan kung bakit makikita nating parang gulat na gulat ngayon si Yuji Itadori na nangangahulugan lamang na hindi niya pa actually natatanong ang opinyon ni Takaba at ni Angel sa paggamit nila ng kanilang puntos. Sinabi naman itong si Takaba na okay lang daw na gamitin nila ang puntos niya para sa kanilang kagustuhan dahil first of all daw ay it was due to the help of Itadori sa pag-add ng panibagong rule na kung saan ay makakapag-transfer ka nga ng points player to player without having to kill each other, na dahilan kung bakit hindi niya kailangang pumatay ng kahit na sino upang makapag-survive lamang as a player. Angel responded naman the same as Takaba na wala din siyang paggagamitan ng points, kaya okay na okay lang sa kanyang gamitin nila ang points niya para sa kanilang kagustuhan. Now kung iisipin natin, it only means na may mga player nang napatay itong si Angel kaya mayroon na siya ngayong points. Dahil ito namang si Takaba Fumihiko ay wala pang actualing napapatay nang galing ang points niya kay Hazenouki Iori na nag-surrender matapos mapatay ang kanyang boss na si Registar. Then this is where things gets complicated at kung saan mag-a-arise na ang tensyon. Nabanggit dito ni Fushiguro Megumi na there is a certain player called Angel na kanilang hinahanap. And supposedly, ang Angel na ito ay dapat nasa Tokyo Colony number 2. However, kung ang Angel na kanilang hinahanap ay itong si Hana Kurusu, bakit siya ngayon nasa Tokyo Colony number 1? At bakit niya tinulungan si Fushiguro Megumi? Then boom, a voice came out of nowhere answered saying, I am the Angel. The thing is, hindi nanggaling ang sagot na ito mula sa bibig ni Hana Kurusu. Bagkus nanggaling ito sa isang panibagong bibig na nasa kanyang pisngi. Na kinagulat nitong si Fushiguro Megumi at ni Takaba Fumihiko. While Itadori naman having this expression na parabang binabanggit niya na, oh,
Pareho pala kami nito eh. Sinasabi ng bibig na ito na siya daw talaga ang angel na kanilang hinahanap at hindi daw adequate para sa isang lalaki na i-interrogate ang isang babae ng ganon. So mag-e-explain sana ang bibig na ito na nasa pisngin itong si Hana Kurus. However, hindi niya na ituloy ang kanyang sinasabi dahil bigla siyang in-interrupt ni Hana Kurus mismo, as if mayroon siyang babanggitin na mga personal na bagay na hindi gustong ikalat o i-share into public nitong si Hana. Pero if we look deeper into things, sinabi ng bibig na ito na Hana and you used to. Doon na putol ang kanyang sinasabi, so it only means na merong previous connections itong si Hana Kurusu at itong si Fushiguro Megumi. Maaring hindi lamang mapansin o ma-distinguish nitong si Fushiguro Megumi ang itsura ngayon ni Hana Kurusu dahil maaring dahil sa pag-merge ni Angel at ni Hana Kurusu ay nagbago din ang kanyang appearance. And also that Yuri na ang kapatid nitong si Fushiguro Megumi na si Tsumiki ay ang Angel ay medyo sketchy na ngayon dahil as you can see it is Hana Kurus at hindi si Tsumiki Fushiguro. Then after interrupting sa sinasabi nitong Angel ay inexplain naman ni Hana Kurus kung ano talaga ang nangyari, as if inexplain niya lamang itong mga bagay-bagay technically para hindi na magkaroon ng confusion at para hindi na masyadong magtanong ang tatlong other players na kasama niya ngayon. Sinabi niya kailangan pa ba ng rason upang tulungan ang isang nag-collapse and unconscious na tao sa gitna ng kalsada na inagrihan naman agad ng dalawang bangag na ito na si Yuji Itadori at ni Takaba Fumihiko. Then Angel continued to speak. Now para hindi kayo maguluhan, ang Angel na tinutukoy natin dito ay ang bibig na nag-a-appear sa kung saang parte ng katawan nitong si Hana Kurus. Dahil it seems na ang Angel dito ay parang si Suko na at ang vessel ay itong si Hana Kurusu. Which means they are the same case, it's just isang angel ang nakapag-inhabit sa katawan nitong si Hana Kurus at isang demon naman ang nakapag-inhabit sa katawan ni Yuji Itadori. Going back with the topic, sinabi ni Angel na since sinahanap daw nila si Angel and since alam nila kung sino si Angel, it's only common na alam din nila kung ano ang kanyang curse technique at maaaring ito ang dahilan kung bakit nila siya hinahanap. So inexplain niya muna ang background ng kanyang curse technique. Sinabi niya na kaya niyang inalify ang kahit na anong klase ng curse technique. At hindi dun exception maging ang seals and barriers at dahil nga sa kanilang nullification abilities ay para silang si Maki Zenin na kayang magpalipat-lipat ng barriers at ng colonies. Now kung papansinin nyo, binibigyang diin dito ang tinutukoy dati ni Tengen na abilidad nitong si Angel ay ang i-extinguish ang curse technique. However, ang sinasabi ngayon nitong si Angel ay ang abilidad niya ay ang inalify lamang ang curse technique, which means she doesn't actually extinguish curse techniques. Dahil kung iisipin yung mabuti, extinguish and nullification are two different things. Extinguish means talagang i-eradicate or buburahin niya ang curse technique. However, sa nullification ay parang aalisan lamang niya ito ng effect temporarily. So there must be something going on sa abilidad nitong si Angel or maaring may ibang tinutukoy itong si Master Tengen na abilidad or maaring ibang angel. Dahil hindi naman to bibigyang diin ng author na si Gege Akutami kung isa itong walang kwentang bagay lamang. But going back sa explanation ni Angel kung bakit siya ngayon nasa Tokyo Colony number 1, nabanggit din niya na masyadong maraming cursed spirit sa Tokyo Colony number 2 dahil nga ang barrier na yon ay malapit o mismong a large portion ng barrier ay nasa ocean. Ocean which is filled with so much numbers ng cursed spirits. To the point na ang colony na yon ay mayroong mas madaming cursed spirits pa kaysa sa mga players. At ang isa pa sa pinakamalaking factor kung bakit napilitang lumikas papuntang Tokyo Colony number 1 itong si Angel ay dahil sa presensya nitong si Kashimo Hajime. Which proves only how strong Kashimo Hajime is na maging itong si Angel na kayang bumura ng curse technique o mag-nullify rather ay natatakot kay Kashimo Hajime. Now, if you don't know and if hindi ka pa aware, gumawa tayo ng power scaling about sa potentials and kakayahan nitong si Kashimo Hajime. Be sure to check that out para magkaroon kayo ng mas maganda and mas detailed na kaalaman sa characteristics and potential nitong si Kashimo. Sinabi naman nitong si Fushiguro Megumi na
Madali lang naman daw i-predict ang galaw ng mga cursed spirit at kailangan lang niya umiwas sa mga cursed spirit tuwing nighttime dahil hindi naman sila actually ganun ka-active tuwing daytime. But there goes Angel saying na ang goal daw niya ay ang ubusin ang lahat ng incarnated players dito sa Culling Games. Pero it's not solely in the purpose of gaining points. Ang dahilan kung bakit gusto niyang ubusin ang lahat ng players sa Culling Games, kundi dahil she perceives this as an immoral and improper act dahil kapag nga naman nai-incarnate ang isang ancient sorcerer papunta sa isang player ng Culling Games, ay intentionally or subconsciously nilang nasisira ang consciousness ng kanilang vessel. Tulad na lamang ng nangyari sa ibang players na isang exception para kay Hana Kurusu at kay Yuji Itadori since kitang-kita naman natin na okay pa rin ang consciousness nila at para bang nagre-reside lamang sa kanila ang mga weird na nilalang na ito. Now, continuing sa explanation itong si Angel sa dahilan kung bakit gusto niyang i-eradicate ang lahat ng players sa Culling Games. Sinabi niya na dahil nga immoral and improper ang act na ito at ito ay hindi daw nagfo-fall in line sa mga bagay na gustong mangyari ng kanilang god. Ipinagtaka naman talaga nitong si Fushiguro Megumi which only means na wala pa actually isang image ng God na ipine-present dito sa Jujutsu Kaisen universe. Maaring ang pinakatinitingala pa lamang nila dito ay si Master Tengen at hindi ang literal na God ng universe. Hindi naman masyadong binigyan ng pansin nitong si Angel ang pag-explain kung sino ang God na kanyang tinutukoy. She even said that you can ignore it if you like. But to us readers, alam natin na hindi natin dapat i-ignore ang mga foreshadowing na ito na binibigay ni Gege Akutami. It only means na hindi talaga si Sukuna or si Master Tengen ang pinakamataas na being dito sa Jujutsu Kaisen. It means na meron talagang actually literal na God na nasa verse nila. Angel also said na ang dahilan kung bakit nagko-coexist siya ngayon kay Hana is for the same reason. Ayaw niyang sirain ang consciousness nitong si Hana Kurusu na tulad ng kinaayawan niyang improper act or isang act na hindi in line sa gustong mangyari ng kanilang god. Kaya instead of merging fully dito sa Hana Kurusu na ito na maaring sumira ng kanyang consciousness, naisip niyang mag-coexist na lamang tulad ni Yuji at ni Sukuna. The only difference is Angel intentionally and purposely coexists with Hana Kurusu while ito namang si Sukuna ay hindi naman talaga gustong mag-coexist dito kay Yuji Itadori. It's just that masyadong malakas itong si Yuji Itadori bilang isang vessel kaya hindi siya kayang i-take over maging ng King of Curses na si Sukuna. Thinking of her sister naman, tinanong naman ni Fushiguro Megumi si Angel kung kaya daw ba niyang ibalik ang isang player na papunta sa kanyang original form or original state. Na sinagot naman ni Angel na hindi daw siya quite actually sure pero 99% of the time ay maaring mamatay ang taong yon dahil sa pag-incarnate ng players ay nagme-merge sila with the living flesh, separating an incarnation of a sorcerer from the vessel na kanilang ina-incarnationan ay magre-result into death. Na dahilan naman kung bakit naisip nitong si Yuji Itadori na ganun daw pala ang mekanismo kaya kapag namatay siya ay mamamatay din si Sukuna. Kaya tinanong nitong si Angel itong si Fushiguro Megumi kung meron daw ba siyang certain na individual na gusto niyang ibalik sa original form na isang player na ngayon dahil hindi daw niya yun matutulungan. In-explain naman ni Fushiguro Megumi na hindi daw yun actually ang case at mas nag-focus siya ngayon sa main purpose ng kanilang pagpasok sa Culling Games. Sinabi niya na ang gusto daw niyang i-break na seal nitong si Angel ay ang special grade cursed object na ang Prison Realm. Which Angel actually quite agreed na kaya naman daw niyang i-nullify ang effect. Na dahilan kung bakit biglang parabang nabuhayan itong si Yuji Itadori na inagrihan na lamang nitong si Fushiguro Megumi. It just shows na kahit na gaano katigas ang pag-uugali nitong si Fushiguro Megumi ay meron talaga siyang soft spot para dito kay Yuji. Now thinking of how things are going way too smoothly para sa kanila na parabang ibinibigay na sa kanila agad kung ano talaga ang kanilang purpose sa pagpasok sa Culling Games, na iisip nitong si Fushiguro Megumi na parabang hindi tama ang mga nangyayari. It was at this moment nang biglang may inad itong si Angel sa kanyang sinasabi.
nagbigay siya ngayon ng kondisyon para tulungan nila itong si Fushiguro Megumi at si Yuji Itadori sa kanilang gusto. Sinabi niya na in order for her to help them sa kanilang gustong gawin na i-break nga ang seal ng Prison Realm na kung saan ay nakakulong si Gojo Satoru, gusto niya munang tulungan din siya ng tatlong ito sa kanyang purpose. And if you think of it, di ba ang gustong mangyari nitong si Angel ay ang eradicate o i-purge ang lahat ng incarnated players sa Culling Games, which made Fushiguro Megumi think na parang masyadong malabo naman yon. Kaya sinabi naman nitong si Angel na hindi naman daw siya ganon ka-demanding sa kanyang conditions. Instead of killing all the incarnated players sa loob ng Culling Games, there is a one individual na gusto niyang islaughter no matter the cost. At yon ay ang Fallen Angel. Kung mapapatay daw nila o matutulungan nilang patayin ang Fallen Angel na ito, ay ginagwaranti niya na tutulungan niya si Fushiguro Megumi at si Yuji Itadori sa kanilang gusto. Now bigla na lamang para bang hinila itong consciousness ni Yuji Itadori papunta sa realm na kung saan ay nadoroon si Sukuna. Reason kung bakit tinanong nitong si Yuji Itadori kung ano daw ba ang kailangan ni Sukuna sa kanya para sa pagtawag ng kanyang atensyon. At sinabi din niyang nasusuka daw siya sa pagtingin lamang sa mukha nitong si Sukuna dahil nga sa sobrang galit na kanyang nararamdaman matapos gawin ni Sukuna ang mass murdering na ginawa niya sa Shibuya incident. However, itong si Sukuna tinawanan lamang si Yuji Itadori habang sinasabing bago pa daw makalabas ang impormasyon mula sa bibig ng ibang tao, gusto niyang sa kanya na mismo manggaling ito. Sinabi niya na siya ang Fallen Angel. Then boom! Chapter ends with that panel with Sukuna revealing na siya pala ang Fallen Angel. Now it only means na tutulungan lamang sila ni Angel na i-unseal si Gojo Satoru sa Prison Realm kung mapapatay nila si Sukuna na ang Fallen Angel and also called as the King of Curses. Paano nila maa-unseal ngayon si Gojo Satoru kung hindi nila mapapatay si Sukuna? It only means na bago nila matulungan si Gojo Satoru ay matatapos muna ang arc ng pagpatay nila sa King of Curses. Meaning wala talagang mangyayaring Gojo Satoru versus Sukuna. And the only thing na marerelayan nila sa paglaban sa napakalakas na cursed spirit na ito ay ang sarili lamang nila at ang iba pang players na nasa loob ng Culling Games. It might also be a conditioning na ng mangyayaring final boss battle sa loob ng Culling Games dahil as you know nga, ang tinutukoy nitong si Kenjaku na bomb na kanyang idadrop kapag naipon na ang mga pinakamalalakas na players sa Culling Games ay itong si Sukuna mismo. So it means na after nilang patayin itong si Sukuna which might cause Yuji Itadori's death, ay saka lamang nila maa-unseal si Gojo Satoru, which might mean also na matatagalan pa bago natin makita ulit si Gojo Satoru in action. But what I think is maaaring makatulong ang Soul Liberation Blade na nakuha ngayon ni Maki para matulungang i-break ang seal ng Prison Realm. Dahil as you know nga, ang abilidad ng Soul Liberation Blade ay ang hatiin ang mismong soul ng mga bagay-bagay at hindi lamang ang kanilang physical na aspect. Now considering na si Maki Zenin ay kaya nang makita ang surfaces ng mga bagay-bagay at tulad ng condition ng Soul Liberation Blade na kailangan ay makita daw ng user nito ang souls ng inanimate object upang gumana ang kanyang additional effect, it only means na, or it might be a possibility, na makita din ni Maki Zenin ang soul ng Prison Realm. At kung hatiin niya ang soul na yon ng Prison Realm ay maaring ma-break niya ang seal ni Gojo Satoru. Gojo Satoru then can help them fight Sukuna at maaring ang angel na ito hindi na nila kailanganin in the near future but for other purposes na. Kung babalikan naman natin ang Culling Games at kung papansinin nyo, wala pang nai-introduce na bagong colony ngayon habang may mga panibagong grupo na nabubuo. So I think maaaring ang second stage ng Culling Games ay maging isang team deathmatch battle na. With our main characters having two teams in Tokyo Colony number 1 and in Tokyo Colony number 2. So maaaring sa next chapters ay makita nating magkaroon na ng progression ang Culling Games into a new stage with new rules. And nakita din natin na ang Fallen Angel na si Sukuna ay maaring isang angel din back then, and due to some certain reasons ay maaring nag-fall siya from grace tulad na lamang ng nangyari kay Lucifer, which is also called the Fallen Angel. And it's just a hunch pero kung si Angel ay kayang bumura
or mag-nullify ng curse technique, paano na lamang kung ang kakayahan pala nitong si Sukuna ay ang kainin o nakawin ang curse technique ng iba? Dahil kung papansinin natin, maging ang curse technique ni Jogo o maging ang sabihin nating attribute ng technique ni Jogo ay nakopya niya. It's just a theory, pero what do you think? Be sure to put your questions and suggestions or kung ano pang ibang theory ang naiisip nyo sa comment section below. So I guess that's all para sa chapter review natin ng Jujutsu Kaisen Chapter 199 with Hana Kurusu being the vessel ni Angel at si Sukuna being revealed as the fallen angel. Kung nagustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka ding updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen, lalo pa ngayong tumataas na ang tensyon ng Jujutsu Kaisen, which makes me feel na parang hahaba pa talaga ang kwento ng Jujutsu Kaisen at hindi ito magtatapos dito sa Calling Game arc lamang. Again, I hope you like this video at sana na-enjoy nyo ang panonood. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.